Mga simpleng bawal sa New Zealand na dapat nating malaman. Unang-una, jaywalking o tumawid kahit saan. Sa New Zealand, strict ang pedestrian rules. Lahat ng major roads may pedestrian crossings. At bawal tumawid sa gitna ng kalsada. Kung mahuli, pwede kang multahan. Second, hindi pag-tap sa public transport. Required sa base sa trains na mag-tap sa ATHOP card or contactless payment. Kung hindi, fine ang parusa. Pag-iingay sa gabi. May rules ang New Zealand Council sa noise control. Loud music o video late night. Pwede kayo ma-report pero syempre, nakadepende yan sa kapitbahay mo. Kapag nahuli sa unang beses, is either magkakaroon ka ng warning mula sa council. Kapag hindi ka naman sumunod or paulit-ulit kang nirereklamo, it's either magmumulta ka. At kapag nagkaroon ka ng paulit-ulit na violation, is either court appearance at mas mataas na multa. Littering o pagkakalat ng basura. Bawal itapon kahit maliit na basura sa public places. Pwede kang bigyan ng infringement fine, depende sa dami ng basura at local council rules. At meron din mga pagkakataon na pang mas seryosong penalty. Kung ang basura ay mapanganib o maaring makasakit, bawal din, pati possibility na kulong o mas malaking fine, depende sa sitwasyon. Paninigarilyo sa public areas. Bawal sa schools, playgrounds, bus stops at iba pang public spaces. Dapat sa designated smoking areas lang pwede. Kung hindi sumunod, maaari kang magmulta. Trespassing o pagpasok sa private property na walang permiso. Bawal pumasok sa private land o bahay ng iba nang walang permission. Important tip, bago ka pumasok sa anumang property, siguraduhin may permiso ka mula sa may-ari o occupier. Kung hindi, illegal entry na at pwede kang magmulta at maaresto. Hindi pagsunod sa road rules bilang pedestrian. Halimbawa, kung sa traffic light na red, dun ka tumawid o sa highway na bawal, mas malaki ang chance na mas mataas ang fine. At kapag paulit-ulit naman ang paglabag mo, posibleng mas mataas ang multa o magkaroon ka ng record sa council. Overcrowding sa rental homes. May limit sa number of tenants per house para sa safety at fire regulations. Pero kung sariling bahay na, walang council fine kung ikaw lang at pamilya mo ang nakatira. Bawal lang ang overcrowding kung may rental tenants ka at pinapayagan mo silang lumabi sa space limits dahil sakop pa rin ng housing improvement regulations at tenancy rules. Dahil ang layunin ng batas ay protektahan ang tenants at public health, hindi ang sariling pamilya sa sariling bahay. Sa madaling salita, sa sariling bahay walang multa, pero sa rental, bawal ang overcrowding. Hindi paghihiwalay ng basura o recycling. Kailangan talaga na i-separate mo ang recyclables, food waste at general rubbish. Fine ang parusa kapag hindi sumunod. Ignoring council rules like parking, pets, noise permits. Bawal ignore ang council rules. Halimbawa, ang parking violations, pet rules at building permits. Parusa, pwede kang mag-fine. Hindi porket yung iba ay parang normal lang sa Pilipinas o talagang lumalabag sila sa rules, sa New Zealand ay iba talaga. Awareness lang to para safe at walang hassle. Dahil ang buhay sa ibang bansa ay may kanya-kanyang rules, pero hindi yan hadlang sa enjoyment. Respeto pa rin sa kultura. Matuto kang sumunod sa batas at magkaroon ng disiplina. Stay safe, enjoy your journey sa New Zealand. God bless everyone! Bye!